Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Mike. Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye. Na maabot ang tina mo ay talagang imposible. Hindi pwedeng maliitin ng mga putante. Ito'y hasang-asa sa gera, liriko, di kalibre. These bars are rugged and built like a nigga. Lagi ko mga bibig before I hold you like a paper. Protect your neck, wag pa bara-bara. Get your act right or get clapped like Thriller in Manila. Mayayabang na rapper, tumabi kayo dyan. Ilabas na ang payo kasi ito'y maulan. Hindi ito para sa haters na puro lang aba. Mga binibigas na rin naman tinig na laman. So back up son, before you get blessed. Y'all a bunch of bitches and y'all ain't ready for this. I got them hands to drop you before charges get pressed. I'm reppin' 561, so you better not test. New school and old school nagbabangayan. Pero ang mga ungas hanggang imik lang naman. Ang mga haters sinasabi, sino ba yan? Ako si RM motherfuckers, lahat papalagan. Mga nagyayabang sa music video looking real fresh. Alam mo ito tong sinain, pati ulang panet. Huwag kang magmataas before I make you eat grass. Acting like you the shit, mukhang tali sa grass. So fuck the quick you claim, and the city you from. Lahat ng babangga sa akin, iiwang duguan. Nagpalato sa mukha, trying hard palaban. Umaas ng maangas pero sumbongero naman. Sit the fuck down boy, you ain't ready for this. Hindi pwedeng ihalo ang panis sa quality mix. You be bragging you got chicks and hardcore clicks. I wanna kick your ugly ass straight back to the streets. These bars too hot to handle, just the fundamentals. Ain't nobody can stop this, it's running like metal. Ito'y pinaghalo-halong chemical. When I got you in the streets, ika'y mapapadasal. Lahat na susubok sa akin ay lalapagan. Batangas, we don't fuck around, 6 feet underground. Simula pa lang ito, and you thought I was done. I got a different kind of swag, now you know where I'm from. Ako palagi ang laman ng usapan sa kalye. Na maabot ang tina mo ay talagang imposible. Hindi pwedeng maliitin ng mga putakte. Ito'y hasang-asa sa gera, liriko, di kalibre. These bars are rugged and built like Schwarzenegger. As you ko mga bibig before I hold you like a paper. Protect your neck, wag pa bara-bara. Get your act right or get clapped like Thriller. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, good afternoon po sa inyong lahat. Napakaganda na naman ng ating Lunes, no? Lunes ng kakanta. Napakaganda ng araw ng Lunes para sa atin, no? Okay, kasi bukod sa pero kahapon muna, shoutout ko muna, no? Shoutout ko muna, no? Yung sa umaga, yung kay Shane. Ayun, umaga. Dali lang nga. Shoutout ko muna, Sir Pocholo Bato. Okay, si Sir Pocholo Bato, kahapon nanggaling ako sa South, okay, dinat na kahit anong oras na yon, alas 9 na yata ng gabi, no? Nag-walk-in pa rin si Sir Pocholo Bato, okay? Taga Caloocan City. City, okay, no? Okay, shout out ko na rin si Sir John Torres, no? While nasa journey ako ng South kahapon, nag-walk-in siya, wala ako, no? Ayan, kaya nga, ang inabot niya rito ay si Shane, no? Okay. Then, shout out na rin Ricardo Sahagun. Noni Pantig. Shout out po, Sir Noni Pantig. Sino kaya to? Kasama niya? Siguro. Okay na. Ricardo Sahagun of Angono Rizal. Ito, no? Pagkagaling ko kahapon ng South, sumaidbet pa ako ng Angono Rizal, no? Okay, then Jeriel Huelba, okay? Taga Lemery, Batangas si Sir, no? Tapos Sir Sir J of Cuenca, Batangas, okay? Thank you po mga bossing sa pagtitiwala niyo sa amin. Okay, then nasa na yun? Yung kahapon, yun, Sir George of Lipa, Batangas. Sir, maraming salamat, no, sa pagtitiwala nyo. Tapos Dexter Pasag of Los Baños, Laguna. Okay, no? Ito yung kay Ma'am Iris, no? Ayun, kay Ma'am Iris. Tapos, shout out rin po, Ma'am Iris
of Los Baños, Laguna. Yung gas ipapashoot. Ipapaship natin yung gas. Tapos, yung kahapon, Madam Gladys, no? Madam Gladys of Lipa, Batangas. Grabe, no? Masasabi natin talagang pagod. Pagod talaga, no? Kasi, ang dami nung inikutan natin, di ba? Ang dami nung inikutan natin. Tapos, kasi ganito yan nagsimula ang biyahe pala nga pala natin, Lemery, Batangas, number 1, di ba? Tapos bumalik kami, Cuenca, Batangas. Tapos Lipa, Batangas. Tapos pagdating doon, muna kami, Los Baños, Laguna, then Calamba, Laguna. After that, saka kami pumunta ng Angono, Rizal, nung pauwi na. Okay, no? Kaya maraming salamat mga bossing sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, no, ng ating mga airsoft dito sa Big Man Hobby Shop, no. Okay, then ngayon okay, Camarines Sur. Okay. Nilbert. Shout out, no, Sir Nilbert Torio of Poblacion Lingayen, Pangasinan. Okay, no. Ito yung unit ng ating ka-airsoft, no, yung gamit ni Rigor. Si Rigor, siya yung si John Estrada sa Batang Quiapo. Okay, ito yung mismo yung gamit niya ganito. Pero mas lamang yung unit ni Sir Nilbert, no? Kasi itong unit ni Sir Nilbert is upgraded na. Tapos dual firing mode pa. Meron single fire and rapid fire. Actually, ang una niya unit is the High Kappa T-Rex na hindi upgraded. Kaya lang, syempre pinaliwanagan natin siya, no, sir. Ganito, ito kasi yung advantage nung upgraded. Pag naka-fixed barrel, ito yung advantage. Pag hindi naka-fixed barrel, ito yung disadvantage. Ito yung downside ng hindi naka-fixed barrel. So, okay naman. Okay na, nakita na ni sir? Okay na. Tinatanong niya kung yun lang daw ang kulay. Ito lang talaga kamong ganun. Black. Tawagan mo na. Ayan, what good and special about this? Kumpara sa mga ibang high kappa, di ba? So, guys, tignan nyo. Isang dahilan to kung bakit yung minsan yung unit nyo hindi siya accurate. Okay? Isang dahilan to, ayan, Kita nyo? Kumakalog. Yan, isang dahilan yan kung bakit yung unit nyo hindi accurate kasi hindi siya naka-fix barrel. Okay? Tignan nyo to. Naka-fix barrel. Ayan, kahit anong kalog ko, hindi siya kakalog kasi naka-fix barrel siya. Pero ito, tingnan nyo. Grabe. Di ba? Patagal ng patagal, palakas ng palakas. Yan ang downside ng unit na hindi naka-fix barrel. So, yung fixed barrel kasi, tulad ng sabi ko, kinokontra to, no, nung isang seller na taga Norte. Actually, hindi ko na dapat siya banggitin Kasi wala naman siyang wala naman siyang bilang, no. Wala naman siyang naitutulong sa mundo ng airsoft, no. Bagkos yung seller na yan na taga Norte, pa yan, sinisira pa niya yung community natin. Alam nyo ba na itong customer natin ngayon na may-ari nito na si Sir Nilbert ay pinaikot-ikot siya niyang seller na yan. Okay, no? Nandiyan binigay na yung presyo, tumataas yung presyo, dumadagdag daw. Yun ang ayaw ng ating customer. Yun ang ayaw ng ating ka-airsoft. Okay? Ngayon, siya rin mismo yung kumokontra doon sa fixed barrel natin. Wala raw silbi ang fixed barrel. Hello? Yan. Sabi mo, panoorin niya itong no? Ang sabi ng taga-norte na yan, no, na nagbebenta ng mga China item, wala raw kakwenta-kwenta yung fixed barrel. Hello? Are you out of your mind? Hindi raw wala raw silbi yung fixed barrel. Hello? Nag-iisip ka ba? Yan ang hirap, no? Doon sa mga taong bigla lang nagbenta ng airsoft. Bigla siya nagbenta kasi nakita niya, bumebenta yung isa. Bigla siya nagbenta kasi nakita niya, yung kapitbahay niya bumebenta. Hindi siya nag-iisip, hindi naman kasi siya talaga naglalaro.
Okay, no? Hindi rin natin masisi yung tao kasi hindi naman talaga siya naglalaro eh. Pilit niya pinapanood yung daily vlogs ni Big Man para meron siyang maiko-content sa page niya. Okay, no? Ngayon, ang tinitira niya is yung fixed barrel natin. Actually, ako wala tayong pakialam sa kanya, di ba? Wala tayong pakialam dun sa iba. Kung ayaw niyo ng fixed barrel, di wag nyo. Basta kami, ibibigay namin sa ka-airsoft namin yung ng mga naka-fixed barrel para ano? Para mag-enjoy, di ba? Ayun, nakakalungkot lang, no? Kasi, wala ka na nga nagagawang matino, naninira ka pa. Di ba? Ang tanong ko lang, ano bang ambag mo sa airsoft community? Di ba? Ang ginagawa mo, panoorin lahat ng vlog ni Big Man, tapos bandang huli, para may ma-content ka. Ang pangit naman nung ganun, di ba? Nanggagaya ka na nga lang, ngayon, kung hindi mo kayang pantayan, maninira ka. Nanggagaya ka, ginaya mo yung mga silicone oil ni Big Man, di ba? Yung kung paano yung pagsisilicone oil, kung ano yung sinisilicone oil, tama naman yun. Kaya, no comment nga tayo rin, di ba? Isang palatandaan, tandaan nyo to mga ka-airsoft, no? Ibaon nyo sa utak nyo to. Isang palatandaan na ikaw ay nagiging successful, okay, pag ginagaya ka na ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yan. Isang palatandaan yan, ha? Masasabing ikaw, successful ka doon sa tinatahak mong karir pag yung mga taong nakapaligid sa'yo na kasama mo sa industriya, ginagaya ka na. Ayan. No? Kaya yan, mga ka-airsoft, yan, yung mga taong ganyan, yung mga taong gumagaya na ganyan, okay lang yan. Gayahin mo, i-adapt mo. Diba? Sabi nga, ganun din naman tayo eh. Kung actually hindi ako ang nagpauso ng fixed barrel. Pero inadapt natin 'yon dahil nakikita natin na maayos, na maganda para sa unit na nakakatulong, 'di ba? Hindi ako nag-imbento niyan, kailan lang ako nabuhay, 'di ba? Wala pa ako may mga fixed barrel na talaga. Kaya lang inadapt natin 'yon pagdating sa airsoft, 'di ba? Para magkaroon ng accuracy, para maka-experience, no? Yung ating mga ka-airsoft ng 1:1 hit sa target. Sabi nga, di ba? Kumbaga, accurate talaga. Okay? Kaya, doon sa naninira na sinasabing wala raw normal daw, oo, normal. Talaga naman normal. Pero, ang hindi normal is yung maninira ka. Di ba? So, talaga naman normal. Ayan. Normal. Ganito yan, no? Normal na pag binili mo tong isang unit na to, hindi siya naka-fix barrel. Normal yan. Ayan ha. Bigyan mo ako ng hindi naka-fix barrel na high kappa. At saka naka-fix barrel. Hindi, papakita ko sa inyo yung difference. Black yan, black. Okay. Then, naka-fix barrel. Hindi yan. Ayan ba? SLB yan. Yan. Meron ang mga meron pantira. Doon sa mga dala natin. No? Gusto ko ipakita muna kasi ito eh. Kasi medyo naiinis ako doon sa mga taong nakuha nga pala yon. Kahapon. Yung last. Pinang? Yung sa binuhunan. Nakuha. Nakabis na. Ganon. Di... Sige. Okay. Ito And then, dapat same color kasi. Okay. Okay, no? Okay, guys, no? Normal na pag bumili ka ng unit, ayan, katulad nito, high kappa, 5.1 2011 T-Rex, no? Normal na, pag binili mo yung unit, ayan, ganyan, no? Yan, normal yan. Diba? Normal yan. May kalog, oh.
Oh. Ang tanong, normal yan. Hindi ba mas maganda kung upgraded? Hindi ba mas maganda kung naka-fixed barrel? 'Di ba? Oo, normal 'yon. Pero merong upgraded eh. 'Di ba? Ngayon, kung hindi mo kaya ikaw, na seller ka, hindi mo kayang tapatan yung upgraded ni Bigman, so be it. Ibenta mo yung hindi upgraded. No? Pero wag mo sisiraan yung upgraded ko. Dahil yung upgraded ko, may malaking silbi doon. 'Di ba? May malaking pagkakaiba doon sa unit mo. I-market mo yung sayo na hindi upgraded. Pero yung upgraded ko, huwag mo sasabihin na walang kasilbi-silbi yun. Kasi hindi gagawin yan kung walang silbi yan. Okay, no? Palibasa siguro, na nag-aaral to, nag-cutting. Nag-cutting classes. Ngayon, pag nag-cutting classes ka kasi, namimiss mo yung dapat matutunan yung araw na yon. Malamang nag-cutting classes ka nung nagtuturo yung teacher mo sa science. Di ba? Okay, no? Yan, katulad dito, si Sir Nilbert, ayan, buhay na saksi, siya yung may-ari nito, sa atin siya umorder kasi pinaikot siya noong seller na yon na naninira doon sa produkto, no? Doon sa item na naka-fix barrel. Yan na, pinaikot siya. So, hindi siya tumuloy doon. Okay? Yan, ngayon, biruin mo taga Pampanga siya yung seller, tapos yung nagbebenta, taga Cabanatuan daw. Tapos, yung nagbebenta, napunta sa Pangasinan. Oh. Pinaikot-ikot daw siya, no? Kaya, yung tao na yan, huwag kayong magtitiwala, no, dyan sa seller, dyan sa norte, no? Sa gawing Pampanga, sasabihin ko na, no? Ayoko sana makipagbanggaan dyan sa tao na yan kasi wala naman siyang wala naman siyang bilang, wala naman naiambag yan sa mundo ng airsoft no? Sumasabay lang yan sa agos, nang gagaya pa nga Yung panggagaya mo, okay lang sa akin, no? Okay lang sa akin, pero yung sabihin mo na walang kwenta yung fixed barrel na normal naman na hindi naka-fixed barrel, oo, nandun tayo, normal na hindi naka-fixed barrel. Pero kaya may fixed barrel kasi may silbi yan. Okay? Fixed barrel, para lang sa kaalaman nyo, is 10 times stronger than the ordinary. 10 times stronger. We all know na may mga unit na bumibigay yung fixed barrel. Bakit? Yung fixed barrel, yung barrel kasi ang nag-absorb ng recoil. Isa sa nag-absorb ng recoil yan. Okay? Ngayon, pag naka-fixed barrel yan, hindi na nai-stress yung metal ng outer barrel natin. Hindi na nai-stress. Bagkos, mas mabilis pa yung cycle. Okay? Mas mabilis yung cycle kasi napakahirap ipaliwanag, lalo na dun sa taong tulad nun, nung taga Pampanga na nag-cutting class during their science subject, no? Ayan. Pero kung makikita nyo kasi, may malaking kaibahan, no? Naka-advance na yan Yan, pag naka-fixed barrel, naka-advance na yan, no? Mapapansin nyo may gap. Okay, no? Yung fixed barrel natin, hindi na umaangat, hindi na tumataas para mag-close yung gap. Yung fixed barrel natin, permis na nakababa na siya. So, ang play niya, ang movement ng barrel, kasi kada recoil, tumataas siya. Then, bababa. Di ba? Ganon. Then, tataas, bababa. Then, tataas, bababa. Ngayon, hindi na. Kada recoil, nakababa na lang siya. So, nakababa siya. So, ang cycle, mabilis. Pak. O, di ba? Napakabilis. Tapos, yun nga sabi ko, 10 times stronger doon sa ordinary. Kaya napakaganda pag naka-fixed barrel. Wag mong sasabing walang kwenta ang fixed barrel, no? Baka bandang huli, pag tinuruan kita, pag inilabas ko kung paano yung pag-fixed barrel, kung paano yung or makakuha ka ng supplier ng fixed barrel, baka sabihin mo, kainin mo yung sinuka mo, no? Okay, baka kainin mo lang yung sinuka mo, no? Nagugulat lang ako. Sabi, wala daw kakwenta-kwenta. Natatawa naman ako sa iyo, kaibigan. Parang ka, no? Akin na yung yung magnet. Pang-alis ng lock, no? Okay, tapos, meron pa ako rito, no? Meron pa ako ritong sample ng
twisted na fixed barrel. Kasi marami tayong iba't ibang itsura ng ano eh, ng barrel eh, no? Ayan. Para makita nyo na lang rin, ha. Ayan, no? Meron tayong plain lang. May plain, no? Ito, makikita nyo nga to, oh. Grabe, oh, di ba? Meron pang paganyan-ganyan ni sa unahan, no? Oh, di ba? Twisted, stainless, bull barrel. may ganito pa sa unahan ngayon, eh. Mga kalokohan, eh, no? Oh, Pero Brazil daw sa Pampang. saan yan? Basta, kabalen yan, kabalen. No? Sinabihan niya na wala daw actually, hindi ko na pinansin nung una. Then, nung pangalawa, hindi ko na rin pinansin. Medyo nairita lang ako nitong kasi napangatluhan. Napangatluhan, no? Na sinasabi raw niya na huwag kayong maniwala doon na wala namang kwenta yung fixed barrel. No, kanyang gano'n. Ginawa yung unit na na may kalog. Dapat may kalog yan. Yun daw ang sinabi niya. Ayun, no. Hindi ko na sana papatulan, kaya lang naiirita ako kasi ginagaya niya na nga ako eh. Ginagaya niya na ako. Tapos ayun lang. Ayun. Tapos ayun, ito talaga, war freak din to. Okay, no? Tapos, marami tayong iba't ibang klase ng barrel, ha? Ayan, bull barrel na brass, ayan, no? Pwede rin yan, no? Pwede rin yan. Pwede rin, hindi ko lang ba't ganito ngayon to, bakit may ganito pa? No? May naka-knurling pa yung unahan, no? O yan, no? Okay, so this is a stainless steel. Marami, no? Meron tayong merong aluminum, okay? Merong aluminum, may alloy na fixed barrel, merong stainless steel na fixed barrel. Depende sa pangangailangan ng depende sa request mo. Pero syempre, guys, let's accept the fact na mas mahal na kasi talaga materials ngayon, like Sir Claudio. Yung utak niya, sir, may kalog. baka kailangan i-reinforce yung yung utak niya, no? Okay, ayun, guys, no? Mas mahal ang stainless and syempre ang brass. Kahit pag magbebenta ka naman sa junk shop, 'di ba? Iba yung presyo ng tanso sa stainless at saka sa alloy, no? Pero yung alloy is matindi na rin, okay na rin, matibay na rin, no? Napakaganda na rin ng performance, no? Tsaka pala meron na rin tayong available na fixed barrel, ayan, no? Para sa Beretta, ayan, no? 'Di ba yung Beretta? Meron sa ibabaw, ayan, yan, meron na, ha? Yan, meron na. Soon, nagpapagawa na rin ako ng fixed barrel para dun sa baril ni Tanggol. Kaya mag-enjoy na kayo ron, no? Kaya wag niyo sasabihin na walang kwenta yung fixed outer barrel namin, no? Kasi ganun ang Pinoy eh. Pag hindi mo kayang sabayan, ang gagawin ng Pinoy sisiraan, di ba? Pag hindi mo kayang sumabay, ang mangyayari, sisiraan mo. Pangit na ugali ng Pinoy yun. Wag naman ganun, no? Focus ka lang sa trabaho mo, mag-isip ka kung paano mo mai-improve, no? Yung isang bagay, kung paano mo siya mai-improve. Actually kami, yung gunsmith ko, nagtama yun nasa utak namin, no? Kasi siya is more on more on chip upgrade, no? Yung ma-upgrade yung isang unit, isang bagay ng pinaka matipid na way. Yung proper, maraming klaseng upgrade, ha. Merong upgrade na all out. Talagang mapera ka. Sige, bili. Merong upgrade na without any advice or any knowledge, basta nag-YouTube lang, okay, paano magpalit ng spring, bigla magpapalit ng spring,
without considering kung kakayanin ba nung gear niya, nung gearbox niya, no, 'di ba? May mga ganun yung bololoy upgrade 'yon, kung tawagin ko, no. Then merong upgrade na proper. Okay? Yung upgrade na proper, may mga computation 'yan, 'di ba? Lalo na ang gunsmith matalino sa experience, at the same time matalino siya when it comes dun sa material integrity, no, yung structure ng material, kung kakayanin ba. Okay, bakit ganun, big man? Ano yun? Paano kakayanin? Medyo i-elaborate mo. Okay, kung kakayanin ba, let's say, no, meron mga rifle na hindi kaya yung upgrade ng 600 FPS, 650 FPS, di ba? Maaring pumutok siya pero hindi magtatagal yung gearbox niya, di ba? Merong mga upgrade na hindi kayang pigain ng stock motor yung malakas na spring. Di ba? Merong mga upgrade na hindi na pwede yung stock battery. Okay? Kaya ang mag-a-advise sa'yo ng mga ganyan para hindi ka magkamali is your gunsmith. Kasi bakit gunsmith? Kasi sila yung mga, yun yung mundo nila eh. No? Sila yung mga mas experiencado, no? Kaya tayo naman na medyo wala dun sa mundong ginagalawan nila is kailangan open tayo sa sa pagtanggap ng mga advice, ng mga tips na binibigay nila, 'di ba? Okay guys, no? Again and again and again, for the last time, hindi ko nababanggitin 'to. Huwag kayong maniwala dun sa taga Norte, na nagbebenta ng airsoft na sasabihin niya walang kwenta, yung ganito, yung ganon. Ang tanong, bago nyo siya paniwalaan, subukan nyo muna na natimbangin yung sinasabi ni Big Man at sinasabi niya. Okay? Tignan nyo kung yung sinasabi ni Big Man, babagay ba doon sa ibinabato niya. Ayan, okay, no? Yun lang yun, no? Ang tanong, ganito yan ang tanong, wala raw kwenta yung fixed outer barrel. Given. Ang tanong, meron ka bang unit na naka-fixed outer barrel? Sana, tanungin nyo yun, di ba? Meron ba siyang unit? Baka sinasabi niyang walang kwenta kasi wala siyang naka-fixed outer barrel na unit. Yun lang yun. As easy as that. Okay? Okay. Unit is Sir Nilbert na niloko nung seller na yon. Okay? Na ngayon ay nasa atin. Okay? The 2011 High Kappa, okay? Ito yung unit ni Rigor sa Batang Quiapo. Okay? Then, unit, no, graduate ng ating layaway installment plan from Camarines Sur, Sir Maynard Apatan, okay, the Glock 33. Okay, ano ba sasabihin ko? Not the ordinary Glock na nakikita nyo sa araw-araw. Very tactical yung datingan niya. Napakalupit, napakaganda. Very tactical, tingnan nyo. Look at this sexy. Dito ako natutuwa rito. This sexy curve, oh. I like this one, oh. Itong sexy curve, napakaganda, oh. Then, look at the compensator. Wow, no? Napakaganda. Glock 33 Advance, yan ang markings na nakalagay sa kanya by WE. Then tactical yung dating niya. Okay? Unit ni Sir Maynard Apatan of Camarines Sur. Then Ariel Panganiban of Tarlac City. Okay. The 1911 Drug Lord King Pistol. Ang ganda, di ba? Tingnan niyo yung grip, oh. Woo! Nakakainganyo, no? Ang sarap, no? Yung isang version natin ito, yung mas naunang version, yung wood ang grip, no? Pero this one, no? Tapos may isang kumukontra rito, hindi raw rare to. Hello? May nagmamagaling na naman po. Hindi raw to rare? O sige, paano ba masasabi yung isang unit ay rare? Masasabi mo na rare yung isang, na hindi rare yung isang unit pag lahat meron. Ang tanong, ilan ba sa nanonood sa akin ngayon ang meron nito? 100% sure. Diyan sa nanonood sa atin ngayon, no, na viewers natin, ni isa walang meron nito. Okay? Yan, ha?
Para masabi mong rare, hindi rare yung isang unit, dapat lahat, halos, marami ang meron. Okay? Ngayon, dahil nga wala, halos lahat meron, kaya rare siya. Isip, mindset, no? Sabi nga basic. Okay, no? Okay, yun, review and box na tayo. Medyo no? Okay, shout out ulit, Ma'am Irish of Los Baños, Laguna, Sir Dexter Pasag of Los Baños, Laguna. Yung gas po, Ma'am Iris, nakapack na po, no? Pasensya nyo na. Ako po mismo, big man, humingi po ako ng pasensya kasi po hindi na ibaba yung gas kahapon, okay? Then, Jeriel Huelva, Lemery, Batangas, no? Ricardo Sahagun, Angono, Rizal. Okay, our client from Lipa, Batangas, Ma'am Gladys, maraming salamat. Then, sa Cuenca natin, Sir J, no, of Cuenca, Batangas, maraming salamat, no? Sir, sino to? Ayun, basta yung nag-walk-in ng umaga, then walk-in ng gabi, Sir Pocholo Bato of Camarines, Caloocan, Camarin, Caloocan, maraming salamat po sa inyo. Okay guys, unahin na muna natin yung kay Sir Nilbert Torrio. Ito yung sabi ko nga sa inyo, siya yung niloloko noong seller sa norte. Okay, ano ba to? This is the 2011 High Kappa, full metal na. Makikita nyo, syempre, maliban sa grip. No? Ang downside dito, tatapatin ko na kayo, no? Ang downside dito, medyo inis ako sa itsura nito dito. Ito tatak na to, no? Siguro, kuha ang pentel pen or pintura, medyo hindi ko gusto yung yung may tatak na ganyan, no? Ayan, no? Okay, no? Medyo parang nagiging fancy look talaga, fancy yung datingan niya, no? Pero other than that, okay naman, full metal siya, mabigat, kung sa mabigat, no? Kasi, 2011 na siya. Kasi mga hindi, mabigat din to no? Mga 1911 kasi normally mas slim na Pero ito, 2011 na. So, caliber 45, 2011. Powered by a High Kappa magazine. Maganda, matikas na siya. Meron na ring rail, no? Kung gusto mo lagyan siya ng laser, gusto mong i-set up siya ng laser, pwede. Okay? Ngayon, release the magazine. Press lang natin to. Then, spray tayo ng silicone spray, no? Yan. Casual araw, kwenta, binablog ni Big Man. Pero, gumagaya siya sa silicone oil natin. Okay, doon malagay yung target look. Okay, no? Ito. This is the output bulb. I do suggest na lagi sinasabi ko to, press mo ng konti para mag-open yung bulb. Then, sprayan mo. Kailangan pag nag-spray ka, nakapress ka para yung oil, ayun, no? Pansin nyo, pumasok sa kaloob-looban yung oil. Ayan, ayan. Dali, sorry, pumata. Yan. Pumasok. Hindi lang maipakita, ayun, no? Ayun yung bubbles, dandan na nauubos, oh. Pansinin nyo? Ayun, no? Okay, then, sprayan mo rin dito. Okay, yan, ha? Ngayon, syempre, yung mga excess, medyo punas-punasan mo lang para hindi naman nanggigitata yung unit mo, sir. Okay? Ngayon, asa natin, ilak mo to manually, yan. Isprayan natin yung paligid niyan, okay? Kasi kumikis-kis yan, ang tendency, nauubos, napupudpod yung bakal, may contil kasi yan, tinutulak ng spring, so, para hindi naman ganong, kumbaga, hindi man 100%, pero at least 70 to 80% malesen yung wear and tear. Ganon ang ginagawa ng silicone oil, okay? Then, this is the nozzle. Okay. Sprayan natin. Okay. Okay, bakit kailangan sprayan ng nozzle, no? Ako, sa totoo lang, guys, no? Ang paliwanag ko dyan, ganito kasi yan. So, this is the hop-up chamber. Okay? Then, this is the nozzle. Ganyan ang itsura niyan. Okay? Ganyan, gumaganyan yan. Okay, ngayon, gumaganyan yan. Ha? Ngayon, yung silicone oil na in-spray natin dito, tutulo yun eh. Tutulo yun. Ito yung nozzle, tutulo yun pag ganun. Kaya nga nag-spray tayo patayo, di ba? Pag ganyan, di ba? Yan, ganyan. Tutulo yun papunta rito. Okay? Kasi ito yung nozzle,
pagdating dito niyan banda, may spring yan. Kaya yung mapapansin nyo, yung nozzle nyo, okay. Mapapansin nyo ito, sana kita sa camera, hindi ko lang alam kung kita, no? Ayan, no? Kung mapapansin nyo ito yung nozzle, ayan, no? Dali, Ayan, ito yung nozzle, ayan, no? Oh. Ayan, no? Pag binaba mo, ayan, pumipitik. Ayun, no? Pumipitik, bumabalik, di ba? Kasi merong spring dito yan sa ibabaw. The mere fact na inisprayan mo to, dadaloy yun. So, yung spring na yon, well, eventually, kailangan din talaga ng lubrication, no? Sa una, syempre, merong stock na lubrication yan, which is yung manufacturer na nila, yung grasa, yung grease na nilagay doon ng manufacturer. Pero, later on, ano yan, lumalagkit, sino yan? Yung mag-walk. Nandyan na? Nandyan sa phase 1. Pantay mo lang muna. Ha? Walang booking yan? Oh, yan. Yan ang hirap. O, nakita nyo? Big man, bakit kailangan ng booking? O, di ba? Nagla-live ako, ngayon may walk-in. So, ano ngayon ang mangyayari? Mag-aantay siya na matagal dun sa labas. Ako naman, nagla-live ako, iniisip ko siya. Okay? 3 pa to. Nasa intro pa lang ako. 3 tong ilalive ko. 'Di ba? Mamamadali. Kaya gusto ko booking talaga para maayos yung mga oras, no? Pero nandiyan na siya, wala tayong magagawa. Sadyang may mga ka-airsoft tayo na matigas ang bumbunan, wala tayong magagawa doon, 'di ba? Kung kaya naman natin adjust na lang tayo siguro, no? Medyo i-express ko na lang. Ayaw ko sana nung i-express kasi yung quality ng vlog na nasasaalang-alang namamadali, sabi nga, di ba? Okay, so ayun na, ang silbi ng silicone oil, okay, pag yung nozzle, inisprayan mo rin sa ibabaw, dadaloy dyan. No? At hindi lang yon, ito pa, if this is the hop-up chamber, and this is the nozzle, yung silicone oil na matitira rito sa surface ng nozzle, siya yung mag-fill in sa gap between the chamber and the nozzle. Just imagine, walang oil to. Kumbaga merong maiiwan dyan na very thin film na that we cannot see by our naked eye, no? May maiiwan dyan na very thin film na pinifill in niya yung gap, no? Between sa hop-up chamber and the nozzle. So, pag walang oil yon at pumutok ka na ng isang beses, ang tendency mababasa yon. We all know no, na ang gas natin is refrigerated gas. Andali, Pagpasensya, hindi timba to, warmer to. Warmer. Nandyan yung mga nandyan yung mga gas ko, no? Para manatili silang mainit, no? Ayan. We all know, no, that, ayan, ang init to. Tingnan nyo, guys, Iyayabang ko lang sa inyo to. Tingnan nyo yung temperature ng gas ko. Ayan. 32. O, di ba? Mainit. Tingnan nyo pag hindi naka-warmer, halimbawa hindi naka-warmer yung gas. 24. Di ba? Just imagine the 32 and 24. Itong isa. Hindi, ito. Ayun. 24 pag hindi naka-warmer. Kaya ang laking silbi sa akin ito, yung warmer. Actually, improvise lang to, no? This is a container, then ito mismo yung warmer, parang warmer blanket, no? Then nakasaksak siya sa 220. Ayun to. Then may remote. Okay, no? Kaya napakalaking silbi sa akin yan, yung warmer na yan. Kaya lagi kong ginagamit, no? Pagpasensyaan nyo na. Inilapit ko dyan para hindi na ako layunan ganun. Okay, so we all know na yung gas natin is parang refrigerated gas. Pag putok siya, magmo-moist yun. Pag yun, walang oil yun, ang tendency, yung mga succeeding na pagputok mo, lumalabas na yung air. Kumbaga, pag ganon,
Pag ganun, yung air na lalabas sa nozzle, himbis na lahat yon papunta dun sa hop-up chamber, sa hop-up sa inner barrel, yung air, ang nangyayari, yung air, yung iba umaalpas dito. Gumaganon. So, kasi walang nag-fill in dun sa gap. Kaya, yon napakalaki, no? Basta kung nakinig lang kayo sa teacher nyo, during your science subject, alam nyo yan. Malamang nag-cutting class yung taga-seller na yun. Kaya tinitira niya yung mga produkto natin, no? Okay, so, may oil na. Okay, so gas na tayo guys, no? Okay, no matter what the brand ng gas, okay lang. Ano man yan, Ligo, 555, okay, Century Tuna, Mega Sardines, kahit anong brand, okay lang. Basta, lagi dapat 12 kg. Hindi, joking lang, no? Basta, lagi, 12 kg lang. Huwag nang gagamit ng 14 sa pistol kasi mapapadali lang ang buhay at possible na masira lang rin agad yung unit ninyo. Pag nangyari yon, malungkot ka, mapapagastos ka, yun. Imbis na naglalaro ka, nagpapagawa ka. Okay? Yan, okay. Ngayon, sa paggagas, always upside down. Sakto lang din, press down. 1, 2, 3, sorry. 1, oops, ba't ganun? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 seconds. Yan na, para sa isang full rounds. So, this is the reloader. Magre-reload tayo ngayon ng bala. Okay, hatakin ko pababa. Ayan ha. Mas maganda, alam nyo ba, pag may kuko, hatakin pababa. Ayan ha. Since kanan ako. Panghatak ko kaliwa. Hatak pababa. Put your right thumb here. No, lalo na yung mga newbie kasi ayun, no, kita nyo na bibitawan. Para pag nabitawan nyo, sasaluhin nitong thumb nyo. Okay? Yan. Pag naibaba nyo na, hold it tight. Kailangan. Then, dyan isushoot yung bala dito sa baba. Hindi rito sa taas, ha? Okay, pump lang tayo. Okay, yan. Yan, pag pinump natin, yan. Ayan, pansin nyo, proper orientation ng bala para maganda, para walang misfeeding or basta kailangan naka-proper para solid yung bala mo, no? Huwag nyo na sagalin yung bala kasi pag sinagad nyo yung bala, ang kawawa naman yung spring nyo, di ba? Kaya magtira kayo ng at least 5 BBs allowance from the maximum. Kung 27 yung maximum rounds, edi 23 lang. Di ba? 23 to 20 para hindi masyadong magastado. Sabi nga, ma-stress yung spring. Okay? Pasok sa unit. Okay, kasa. Ready to fire, no? Firing tayo. Ito pala, dual firing mode nga pala to. Single fire pag nasa taas, rapid fire pag ibinaba. Okay, single fire muna. Firing, single fire. Sarap! Kaya lang, mukhang napadami ako ng oil. Matalik ang mukha ko. Okay, try natin yung rapid. Baba lang natin to. Okay, firing, rapid fire. Okay, try natin single fire ulit. Balik natin. Tapusin natin. Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Okay, next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, syempre, lagi tulad ng sabi ko, no, lalo na to, yung unit, pansinin nyo, matte black. Ang ganda ng matte finish. Kung may mga langis-langis ng gigitata, yung unit nyo papangit. Pag kasi yung unit nyo, laging mukhang bago, lagi kang ganado. Pag yung unit nyo, pumangit na kasi hindi nyo naaalagaan, medyo nakakatamad na, di ba? Para laging ganado kayo, tapos, basta, anything naman na lahat ng bagay na pag hindi mo inalagaan, mawawala, di ba? Papangit, di ba? Parang si Daniel Padilla, di ba? Na-segue pa yun, no? Si Daniel Padilla, hindi niya napagtuunan ng pansin si Catherine. Nagwakas ang kanilang love team. Di ba? Yun lang yun, no? Ito, tulad dito.
bago mo itabi, punasan mo. Para by the next time na kukunin mo, wow, ganda pa rin yung unit ko. Di ba? Ganun, no? Tapos, okay lang yung nakasanayan nyo, nasanay kayong nagtitira ng hangin, o di well and good. Wala tayong dapat pagtalunan. Pero kung ako ang advice ko, kasi marami akong collection pero lahat yung walang hangin, pasingawin yung unit kung hindi mo gagamitin. Pasingawin yung magazine. No? Siguro noong unang panahon, ang ginagawa nila, hindi nila pinapasingaw, nagtitira silang konti, kasi wala naman silicone oil nun. Kasi ngayon, may mga technology na tayo, may mga silicone oil tayo na kaya magprotekta sa rubber, kaya hindi tayo nag-iiwan ng gas sa loob ng magazine. Pasingawin kung di na gagamitin. Okay, ngayon, unit natin ka-airsoft for shipping going sa Poblacion, Lingayen, Pangasinan. Nilbert Torio Urayan. Hello, sir. Ito po yung unit nyo. Number one advice, don't use recycled BB, sir. No? Plus, yung gas natin, isang canister is good for 30 to 35 magazine. No? Hindi siya nare-refill. Pag naubos, bili ka na lang ng bago. Okay? Huwag nyong i-attempt i-refill. Sumasabog yan. Okay? So, guys, the 2011, no, High Kappa series, upgraded na. Okay? Next unit is unit ng ating ka-airsoft. Maynard. Hindi, sorry. Parang mali ako. Okay, Maynard Apatan ito. Okay, then Ariel Panganiban, Tarlac City. Okay. For our ka-airsoft from Tarlac City. Ariel Panganiban. Okay. Ito na po yung unit mo, boss. Yung request mo, no? Ang kwento ng ating ka-airsoft na to, gusto niya yung unit na hammerless. Okay, check. Hammerless. Gusto niya yung unit na plain and simple as black. Walang silver na katandem or walang green, walang mga optic. So, check. Color black. Diba? Plain and simple. Okay. Then, gusto niya, number one is may rail sa baba. Check. May rail sa baba. Okay, na-meet natin lahat ng standards niya. Then, gusto niya, yung, number 4 sa gusto niya is yung standard ang size ng grip. Check, na-meet natin. Then, standard yung size ng barrel. Okay, so, ano ba yung mga standard na barrel? 5.1. So, this is the 5.1. Tingnan nyo. Okay. Okay, standard, di ba? Gapiranggot lang, no? Siguro, kasing kapal lang ng isang, yan. Basta, gapiranggot lang yung difference. Siyempre, hindi kasama to. Buntot lang to, beaver tail. Dito tayo nagbabase sa hammer. Tatapat natin sa hammer niyan. Okay, yan. Yan, gapiranggot lang yung difference. Masasabi mong standard na rin siya. Di ba? Standard siya, okay? Yan. Ngayon, Trump card, nasusunod. Trump card nasusunog? Alas Ay, oo nga, ang laki. Okay, shoutout sa Ramcar. Customer natin yan eh. Yan. Shoutout sa Ramcar. Ramcar, gumagawa to ng ng mga baterya or what, no? Ayun, grabe, nasusunog ngayon dito sa Santa Maria, Bulacan, ha? Shoutout sa Ramcar. Ang dami namin customer dyan. Sana walang grabe, laki. No? Sana wala namang napahamak. Grabe. Ang dami namin customer dyan, no? Ramcar. Kumpanya yan, malaki. Gumagawa yan ng mga Motolite, Outlast. Then, iba-iba, marami. Lahat ng business nila nandyan, no? Okay, yun. Boss, na-meet namin lahat ng standards na gusto mo. Nung sinend namin itong picture na to, tuwan-tuwa siya. Ganda raw. Okay, so, powered by a Glock. Okay, then, release natin magazine. Pakita ko sa inyo. Okay, so this is the magazine. Same lang ba ng magazine ng Glock 18? Yes, same lang.
Ayan, same lang, di ba? Magkasinlaki lang. So, okay, so yun nga lang with the sexy twist. May mga curve siya, no? Lagyan muna natin ng silicone oil, mga bossing. Dito sa output, press the bulb, then spray. Okay. Leave it for some time hanggang mag-subside, no? Yung oil then dito sa inlet. Okay. After that, number 1 sa Glock, isprayan tong ibabaw. Kunin mo na yung Montero. Kaya mo? Oh, ba? Kaya ko doon live. Sige na, kunin. Kunin ko sa pito. Sagsagitin mo lang. Oh, yan, dito lang spray sa ibabaw. Pa-monitor mo lang kay Luke, ha? Then, Nag-shooter na sila. Sinatit ni Michael. ang aga. 4 to 5 siya eh. Okay. Then, kasa, i-lock manually, then sprayan doon sa nozzle, ha? Yan. Kunin mo muna sandali, ha? Okay. Uwi mo na lang muna. Then, release. Then, rest. Ang ganda, oh. Tingnan nyo. Nakita nyo pag tinasa. Oh, naiiwan to, oh. Kaya, kung tutusin, wala siyang movement left to right. Wala. Front and back lang. Hindi pa siya naka-fix outer barrel, no. Pero meron na pala tayo, sorry. Okay. Meron nga pala akong fixed barrel na ng Glock. Yun. Meron na pala akong fixed barrel ng Glock. Hello. Shout out to all, no? Meron na tayong fixed barrel ng Glock 18 and 17. Tingnan nyo. Okay, stainless steel. Napakatibay, napakatikas niyan. Stainless steel yan, fixed barrel natin ng Glock. Yan ha, yan, fixed barrel ng Glock. So, kaya lang, mukhang hindi kakasya dito. Tingnan ko mga sukatin natin. Kasya. Ayan, kasya, okay. Tingnan mo. Naku, mukhang kasya, ha? Diba na, boss? Sir Ariel, mag-message ka, no? Kung gusto mo ipa-fix barrel natin. Kaya lang, medyo maantala, no? Yung pagdating sa yung unit. Kasi kung ipi-fix barrel, syempre, ikakasapa natin. Okay? Ngayon, no matter what the brand, always use 12 kg, upside down. Lagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ayan, kita nyo, may warmer tayo. First, in Big Man Hobby Shop, gagayahin na naman yan. Ilalagay din nila sa ganyan yung gas nila, di ba? Yan, warmer yan, no? Okay, lagyan natin ng bala, no? Alisin muna natin to para hindi istorbo. Hatakin to pababa all the way, then dito isushoot yung bala. By the way, single fire lang to, wala siyang rapid fire, ha? Yan. Okay. Okay, hindi ko na gano'n pupunayan mga ka-airsoft. Balik natin to. Pasok. Grabe. Tingnan niyo yung unit. Napakatikas, napakaganda. Isa, ready to fire. Firing. Woo! Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay, no? Napakaganda, napakasarap. Tapos, syempre, tulad ng lagi natin ginagawa, ang payo ng inyong lingkod, punasan ang unit bago itabi. Tapos, kung hindi na gagamitin, hindi na magpa-firing, pasingawin ang natitirang hangin. Make sure na wala ring laman bala. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, from Tarlac City, Kamiling Tarlac City, Ariel Panganiban. Okay. 2 down, last one. Last but not the least, and for the main event, okay? The 1911 Drug Lord King. Okay, no, what good and special about this unit is, unit to ng ating ka-airsoft na si Sir Maynard Apatan, Camarines Sur. Merong Camarines Norte, merong Camarines Sur. Yung Camarines Norte, nandito yan sa Daet side. Yung Camarines Sur, nandito yan sa Albay, sa Naga side. No? Going Matnog, yan.
Source tugon, yan. Doon yan sa side doon, ibig sabihin. Okay? So, yung una natin ito, mga nilabas natin nung una, mga yung grip, di ba? So, mas magandang matatawag na ngayon to. Kasi, kung makikita ninyo, ayun, no, napakaganda ng grip niya, di ba? Talaga namang napakahusay. No? By the way, hindi pa man din, katatapos pa man din ng South namin, meron na palang nakapila ulit. Gusto kong i-shout out. Okay, no? May nakapila na South. Actually, tomorrow to. Okay? Shout out po, Julie Predo, Novo, Op, Bayani Subdivision, Talon 1, Las Piñas City. Okay, then, nasa na yung isa natin? Yung mga South natin. Okay. Las Piñas City, ha? Okay, then, yun. Okay. Then, shout out, Fructoso Imperial. Okay? Of Golden City Subdivision, Canlalay, Binyan, Laguna. Okay, no? Kaya, tomorrow, biyahing South ulit tayo. Hello po, hello mga taga-Norte, Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, and Nueva Ecija. Namimiss ko na kayo, no? Magparamdam kayo dyan. Nasan ka man sa Pampanga, pupuntahan kita, okay? Nung mga nakaraan, more on Angeles ako, more on Mabalacat, Magalang, di ba? Magalang, Pampanga, dyan tayo. Pinuntahan nga natin dyan si Councilor. Yan, nandiyo tayo sa mga lugar na yan, no? Ngayon, puro naman tayo South, no? Bataan, hello! Ginigising ko kayo. Huwag pa tulog-tulog. Bataan, Nueva Ecija, hello! Yan, no? Willing akong puntahan kayo dyan. Marami akong dalang unit. 50 units ang dala ko, no? Pag nagsi-COD. 50 units, then pili ka, test fire natin bago mo bayaran. Okay? Okay, next unit is Sir Maynard Apatan. What good and special about this? Full metal. Ito talaga yung literal na full metal. Kasi ultimo grip niya metal, no? Mula ulo hanggang paa. Okay? Napakaganda niyan, makikita nyo. Not the ordinary pistol na makikita nyo. Mapapansin ninyo, nakaukit. Nakaukit ang bawat disenyo niya. Diba? Wala kang makikita markings sa kanya kasi ang pinaka-markings niya is itong ukit na to. Tingnan nyo yung hand grip, guys. Do, diba? May pagka-Indian yung pagdating dito, oh. O, diba? Napakaganda. Wala ko pa sasabi. No? Ako talagang sa totoo lang, humaling ako rito sa design niya nito. No? Yan. Napakaganda niya. So, yun, demo yan box na natin. Baka, ano pa, dumating, nandiyan na kasi yung walk-in natin, ano? Okay, then, this unit is from the 1911 family. Present ang beaver tail, present ang hammer. Then, look at the side, the front and rear side. Fix yan, naka-fix yan. So, look at this one, wala rin siyang rail, no? Wala siyang tactical rail para for mga upgrades, no? Kasi bakit? Classic edition to, no? Classic edition, the 1911, no? Ayan, ang makikita, hindi naka-fix barrel kasi ito eh. Hindi pa siya naka-fix barrel, no? Pero, halos walang kalog, no? Hindi ko lang alam, pero malamang kasya rito yung 5.1 natin, no? Kaya lang, kailangan maganda rito ang fix barrel niya, yung ano lang rin, classic lang rin. Kasi yung 5.1 ko ngayon dyan, merong muzzle tip dito eh, no? Pero yun nga. Yun nga lang, pag ganitong unit mo, kailangan napakamaingat mo. Siyempre, unang-una, hindi mo pwedeng ipambarubal to, hindi mo pwedeng ipanlusong, hindi mo pwedeng ipangputik-putik. Di ba? Sabi nga, no? Pero napakaganda niya, lalo na kung ang gagamit ikaw lang, Sunday stress reliever mo siya, then once in a while, firing, yon. Pero, I don't suggest na ipagamit mo sa buong barangay, di ba?
sabi nga yung isang gamit, pag marami talagang gumagamit, prone siya sa pagkasira, no? Pero kung ikaw lang, for sure kayang pag-ingatan to, no? Okay. Then, spray tayong silicone oil, mga boss, dito. After that, sprayan din natin dito sa baba. Okay. Then, kasa natin, i-lock natin manually, sprayan natin tong slide stopper. Then, sprayan natin yung nozzle. Then, release. Then, rest. Okay. Ngayon, maglalagay po tayo ng gas. Ganyan. 12 kg pa rin, ha? Okay. 1, 2, 3, 4. Okay? Okay na yun. Hatak to pababa. Hatak pababa all the way. Ilagay right thumb dito. Then, pag nahatak mo na, make sure na hindi mo mabibitawan, dito mo isushoot yung bala. Hindi tulad ng mga pellet gun ng airsoft, walang lock, no? Kaya kailangan hold mo tight yung yung mismong niya. Okay, after that, yan na. Ready na, ayun o. Okay, may gas na rin to, so firing na tayo, syempre. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pasingawin kung hindi na gagamitin. Okay, then, syempre, huwag kalimutan punasan ng maigi, ng maayos yung ating unit para yung mga excess oil and dirt mawala. Okay? Unit po, Maynard Apatan of Camarines Sur. Ito na po yung unit mo. Syempre, saan pa ba pupunta to? Syempre, dyan sa lugar ng Camarines Sur, for shipping na po natin. Ipapak natin, then isi-ship. Waiting ako, pumunta ka ng Zambales, Big Man, John Arthur Araro. Saka ba sa Zambales? Baka pwede. Tignan natin. Pero kung mga malalayong part ng Zambales, baka negative, sir, no? Lalo na kung isa ka lang na pupuntahan ko. Depende. Kung sulit naman yung biyahe, walang imposible. Justin Rodilla, boss, ano suggest mo? Mag-practice ng criminology. Mga criminology student, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. It's either Glock or 2011 or the 1911. Pwede na, no? Make it basic, plain and simple na unit. Okay na para kasi gagamitin nyo sa training yan, basic no? Hindi ka first time nakukuha sa amin na criminology student. Marami kumukuha sa amin mga criminology student, mga nagpe-perya, shout out doon sa mga nag-ooperate ng perya. Palitan nyo na yung mga pellet gun nyo, airsoft gun na, no? Okay, bakit ko nasabi? Kasi meron tayong customer na nagpe-perya, mag-upgrade na sila into airsoft. Okay? Ayun, pag ginagamit nyo sa perya, mas mapapakinabangan nyo pag sa amin nyo binili. Kasi dito, lifetime service warranty. Siyempre, pag ginagamit sa perya, iba-iba umahawak, iba gumagamit, mas prone sa pagkasira, di ba? Pero yun. Okay. Pabayaan mo na lang yung mga bashers mo. Di yan makaka-apekto sa amin lahat. Sumusuporta sa iyo. Sabi ni Junjun Genon Villacruz. Salamat, boss. Sir Bigman, ask ko lang pwede installment. Basis, 1 unit ko po. Thanks. Bong Canlas. Uy, Canlas! Ano to? Kabalan din to, no? Hindi naman sa lingid sa inyong kaalaman, isa po akong Kapampangan din. No? May dugong Kapampangan, no? Taga San Simon kami. Mga kamag-anak namin yan, mga Canlas dyan sa Betis. Betis and Guagua, di ba? Yan, mga kamag-anak namin yan. Okay? Okay, anyway, tapos same handle CC Shadow 2, Glock 33. Hindi siya same. Malaki pagkakaiba, no? Alan Villaris, hindi siya same. Okay? Then, Idol, mas napaganda yung takbo. Okay? Same concept din sa Tamiya Toys. Okay? Sir, Glock 17 Gen 5, pwede po i-fix barrel or
upgrade yung barrel? Any suggestion po, Idol Bigman? Rodney Valentino, yes, pwedeng i-fix barrel yan. Ngayon, meron na tayong available na fixed barrel for the Glock series 17 and 18 pa lang po, no? Pagpasensyaan nyo na, sir, yung pong Glock, pwede rin po bang i-fix barrel niyan? Yes. Pwedeng naka-fix barrel, no? Okay? Kung sa unit, kailangan i-fix barrel, sa kanya kailangan fix brain. Derek G. yan. Natawa ko rito. Okay, i-fix natin yung brain. Bahala ka na. Kung kaya mo discard yan, bahala ka na. Mas maganda nga po, pag naka-fix barrel, walang naririnig na alog, iwas stress. Norwin Garcia, may point ka sa bagay, no? Kaya lang kasi yung alog parang ano eh. Ayan, no? Merong konti, no? Pero, yun nga, sa barrel naman, yun, no? Oo nga, no? Sa bagay, tama. Ngayon ko lang rin na pag-isip-isip na pag naka-fix barrel nga naman, walang kalog na maririnig, no? Pag umaalog, no? Pag yung mayanig, no? Okay, no? Okay, yung may knurling, Boss Big Man, pwede lang yung suppressor. Yung may knurling daw, pwede lang dyan ng suppressor. Oo nga, oo, tama. Oo, yung may knurling kasi inikot ko kanina, naaalis. So, di ba ang suppressor is kailangan female? Ang galing nga. Naguluhan ako doon. Ang suppressor is female. So, tama. Ang galing ha. Kung female ang suppressor, dapat to male. Tama ba ako? Oo, male. Ayun, male to. Male. Male siya. Then, female yung suppressor. Yung pwede. Ang galing, Ganda, Actually, ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang tinalikot eh. Ang ganda, no? Ayan. Dala. Okay. Ayan. Tama nga naman, pwede nga naman, no? Pwede siya, pwede. Oo. Tapos nasa na ba tayo? Okay, tawanan mo na lang yan, boss. Sabi ni Alan Villaris, no? Thread adapter po, sir. Tamang, galing. Yung utok niya may kalogo. Ayan nyo na. Na-share ko lang sa inyo, no? Michael Olep Clemente, shout out, idol. Sabi niya, good day, sir, big man. Babette Robert Domingo. Nangasaba ba siya, boss? Ano yung Saba? Ano, hindi ko alam nangasaba. Okay. Mas maganda accuracy na, boss. Okay, no? Mail, boss. Mail nga. Mail, tama. Chinek ko mail, no? Andrew Atok. Yes po, sir, big man, sabi niya. Pwede din ba yan sa mga tira sa mga daga? Ito, payo ko lang sa inyo, no? Ganito yan. Gusto nyo bumiling airsoft, huwag nyo ikatwiran yung para sa daga. Diba? Hindi ka bibili ng airsoft para patayin yung daga. Bibili ka ng airsoft kasi gusto mong mag-enjoy. Bonus na lang yon kung mapatay mo yung daga. Nagets nyo? Ganito yan eh. Paano kung binaon mo sa utak mo, bibili ka ng airsoft dahil gusto mo patayin lang yung daga? Paano kung hindi mo mapatay yung daga? Ibig sabihin ba nun, ayaw mo na yung airsoft? Diba? Ganito yan. Bibili ka ng airsoft kasi gusto mong maglibang, gusto mo ng sports, gusto mo ng maraming friends, kaya bibili ka ng airsoft. Hindi ka bibili ng airsoft para patayin yung daga. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisa pong libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong likod. Big man, thank you po. Have a blessed day. Enjoy the rest of this day, Monday, positive. Thank you.